Hey guys, kakauwi ko lang and pagdaan ko dyan, sa may tindahan, sinisingil siya ng Bombay. Tapos, hindi ko masyadong naintindihan basta parang payaw-yaw yung salita ng tendera. Parang pagalit. Mahalata mo naman pabagsak yung boses. Tapos, hindi maganda yung mukha ng Bombay. Tapos sumakay siya sa motor. And yung way niya, papunta din sa akin. Kaya, ang ginawa ko, tinanong ko yung Bombay. Sabi ko, hindi nagbayad, sabi niya. Tapos, okay na. Dumiretso na ako. Pero dun nga yung way niya, kung saan ako papunta. Kasi tinanong ko, magkano utang niya? Sabi niya, 5,000. So, 5,000 lang naman pala yung utang niya, no? Tsaka hulugan yun. And yung tindahan niya, for me, okay naman, bumibenta siya, nag-Gcash load din siya yun. Nainis talaga ako pag merong hindi nagbabayad ng utang kasi for me na nauutangan, masakit sa akin yan kasi example, yung 5,000 na yun, imbis na pinambili ko ng relo yun, pinagkatiwala ko sa'yo, pinautang ko para sa business mo. Tapos sabay, hulugan na nga lang, hindi mo pa ako mahuhulugan. Yung effort na pupuntahan ka, imagine, yung inutangan mo yung pupunta sa'yo, ha? Samantalang nung nangutang ka, ikaw yung pumunta din sa bahay ng inutangan mo. Eh, syempre, Bombay yun. So, babahay-bahay naman yung Bombay. Pero yung feeling kasi na pinagkatiwalaan ka para makatulong sa business mo is wala. Ewan ko kung ako lang yung experience ng ganito na nakakainis yung ganong feeling. And alam mo naman, once na umutang ka sa Bombay, 20% talaga ang tubo dyan. Kaya ginawa nilang hulugan yan. Alam ko 40 days yan. Pero kung hindi mo kayang bayaran yung 20%, di sana una pa lang, hindi ka na umutang. 'Di ba? Kasi yun yung hanap buhay nila. Tsaka, para sa akin once na nagbi-business ka, tapos hindi ka nagbabayad ng utang, mas lalong hindi lalago yung business mo. Kasi yung inutangan mo, yan, mga negosyante yan magagawan at magagawan nila ng paraan yan. Kahit na ilang beses silang niloko, ilang beses silang tinakbuhan, minsan nga naho-hold up pa yan sila, ini-scam. 'Di ba? Pero magagawa nila ng paraan yan kasi business-minded sila at wala silang inaagrabyadong tao. Sila nga yung naaagrabyado madalas. For me, ilang beses rin akong na-scam. Pero tignan mo, hindi pa rin naman ako masasabing naghihirap kahit na mahirap. I mean, mahirap lang ako pero hindi naman ako nag-struggle sa budget. Kumbaga, kahit na ako nga yung na-scam, ako yung naloloko, ganyan. Pero hindi ko naman yung basurang ay tinapon nila, hindi ko pinupulot, hindi ko ginagawa yung gawain nila, 'di ba? Tuloy lang. Kaya para sa akin, kayo may mga utang, magbayad kayo kahit maliit na halaga yan, kahit 50 pesos, kahit piso. Bayaran niyo yan kasi wala expiration yung utang Kahit pa ilang taon na yan, hanggat may utang ka, bayaran mo. Kahit hindi ka sinisingil, bayaran mo. Kahit sabihin mong nakalimutan na, bayaran mo. Alam niyo yung style ko sa mga minsan, alam kong pala utang ay wag na, hindi ko sabihin kasi secret lang